Today is August 8 at hindi na nga kami nagbukas ng tindahan dahil niligpit na namin yung mga natira pang paninda. Kauwi lang kasi namin galing Bacolod kaninang madaling araw. Kaya yun, nagpahinga lang muna kami. Tapos paggising, hindi na nga kami nagbukas ng tindahan para may time kami makapagligpit nitong aming mga paninda. Supposed to be, today is the first day ng renovation. Yun nga lang, hindi pa ako ready. Gawa, nagpakpa nga ako ng mga paninda. Tapos babaklasin pa namin itong mga patungan ng dilata ko. At kung napapansin nyo nga, itong bodega namin, nililigpit na rin yung laman kasi ipapagiba rin namin yung pader na yan. Which is hindi yun kasama sa scoop of work ni Mary Mart, kaya ako yung magpapademolish niyan. Good morning for the day 2. Today is August 9 at ito na nga ang itsura ng tindahan ko. Nakapagligpit na nga kami ng paninda at nandito na rin yung gagawa yung magdi-demolish nung pader. Natanggal na rin namin yung mga lagayan ng dilata, tapos yung istante na lang yung tinatanggal. Kasi yung pader na pinagkakabitan yan, gigibain yan. At yung lalaking naka-red, siya nga yung maggigiba niyan. At since nabanggit ko nga na hindi kasama sa scoop of work ni Mary Mart, yung demolition, may nagtanong sa akin, ano-ano nga daw ba yung scoop of work ng renovation ni Mary Mart sa tindahan natin. Ang pagkakaalam ko po, ang kasama lang sa scoop of work ng renovation is yung ceiling, unang-una na yung ceiling, yung walling, which is ire-repaint nila buong wall ng tindahan. Tapos yung floor, parang kung kailangan i-vinyl, pero kung naka-tiles na, much better. Tapos yung grills. And then, nagpo-provide din si Mary Mart ng additional na gamit sa tindahan, katulad na lang ng 5 fluorescent, ng 2 ceiling fan, istante at gondolas. Ito nga pala yung plano or expected outcome ng magiging tindahan ko after the renovation. Kaya sobrang exciting talaga. Sa sobrang pagka-excite ko, nakalimutan ko rin banggitin na nagpo-provide din pala si Mary Mart ng signage. At para nga pala sa mga interesado rin maging part ng kabarangay program ni Mary Mart, ilalagay ko yung link sa description box and then pipil up lang po kayo doon. Ang requirements lang is valid ID ng store owner at picture ng store. Pag na-submit nyo na po yung pinilapan nyo, mag-aantay lang kayo ng tawag ng Mary Mart representative if qualified po kayo doon sa program. At regarding naman sa agreement, ipapaliwanag po sa inyo ng Mary Mart representative. At kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo na pong itanong sa kanya during that call. Since hindi nga ako nakapag-start ng August 8, na-move ako ng August 10. Kaya ang sabi ni architect, magbibisit siya dito for confirmation nga at for the meeting with the contractor. Kaya naman, maya-maya lang ay dumating na nga si architect kasama si engineer. At ayan nga yung contractor na gagawa ng tindahan ko. Dinidiscuss nga ni architect sa kanya yung mga dapat gawin doon sa tindahan. At alam nyo ba, nabanggit sa akin ni architect na sa mga nare-renovate na nga daw nila or sa mga naging part ng kabarangay program, wala pa raw siyang na-encounter na owner ng store na masungit or sinungitan siya or nakaramdam nga siya ng attitude. Para sa akin lang, no wonder naman kung hindi siya sungitan ng mga store owner. Kasi napakabait nitong si architect. Walang dahilan para sungitan siya. Sobrang approachable, napaka down to earth na tao at higit sa lahat, sobrang hands-on siya sa mga projects. By the way, nabanggit ko nga pala kung paano mag-apply sa kabarangay program ni Mary Mart. Pero hindi ko nabanggit kung ano ba itong kabarangay program. Ang kabarangay program po ay nag-o-offer itong si Mary Mart ng free renovation ng store. Ano naman ang kapalit ng store renovation ni Mary Mart sa mga sari-sari store? Ito yung madalas tanong sa comment section. Magkakaroon lang po ng agreement between the store owner and Mary Mart na kailangan mo makapag-purchase worth 280,000 per month. That will last for 3 years. Paano naman kung hindi makakota, Madam Tats? Simple lang daw po, mag-email lang kay Mary Mart and then it's either hahabulin mo by next month
or mag-extend ka ng year. So, hindi sila ganun kahigpit about sa agreement. Kaya wag kayong kabahan kasi sobrang dali kausap nitong si Mary Mart at napaka-accommodating nila. Regarding naman sa pagbili ng supply sa ibang wholesaler, wala ring problema kay Mary Mart. As long as kumukota ka or wala naman sa kanila yung items na bibilihin mo, wala naman problema.